Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Naaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Amen. Naniniwala po ako na lahat tayong narito ay pinagpala ng Diyos dahil sa nakaraang New Year at Pasko ay iningatan niya tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ibalik po natin yung mataas na papuri sa ating Diyos. Hallelujah! Let's praise the Lord of Lords, the King of Kings, our amazing God. You are wonderful, Lord of all. You are sovereign, God above. Your creation bows at your throne. You're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are Lord. You are King.
end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You alone, yes, Lord. You are King. You're my King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Woo, hallelujah! We continue to praise you, our amazing God. Hallelujah, Jesus. The songs are all about you, for you alone deserve all the praises. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you. Only it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore
Jesus. Indeed, that we will continue to sing praises to your name, for you are righteous and holy. You are our tower of refuge. You're a light of the city. You're the lifter of our head. Hallelujah. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me as you are, so are we. When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed.
in life, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you call forth songs of joy. As the morning wakes, we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare.
sing praises to the name of the Lord. You're the Lord of Lords. You're the King of Kings. And we will praise you forever. Hallelujah. Hallelujah. So God, sa inyo nga lang po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ay sisigaw ng malakas na Amen! Amen! Praise the Lord. Praise the Lord. It's the first Sunday of the year. And it's so good to be in the house of the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung mayroong pinakamabuti na dapat natin gawin at the start of the new year is to be in the house of the Lord. Amen. Dahil hindi po tayo umabot sa 2025 kung hindi dahil sa grasya at kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Happy New Year. Praise the Lord. Nabati na ba natin ang bawat isa ng Happy New Year? And praise the Lord. Kumusta po kayo? Ang ganda ng ating mga ngiti, di ba? Ngiting galing sa bakasyon. Kumusta? Saan kayo nagbakasyon? So Lord, I believe yung mga iba sa atin ay pabalik pa lang dito sa Metro Manila. Nagbibiyahe sila. I hope pabalik pa lang sila at hindi nila nakalimutan na ang unang araw o unang Sunday ng taong 2025 ay napakahalaga para simulan po natin ang bagong taon. So, even before we start the year, all of us, lahat po tayo, we are already hoping and wishing and praying for a better 2025. Di po ba? Amen po ba? Simula sa ating sarili, sa ating pamilya, para sa ating bansa, para sa mundo. Ngunit, ang isang malaking katanungan ay paano? Paano? Kaya, ang mensahe ngayong umaga, today's message will tell us how to achieve a better 2025. Amen. Excited ba kayo? Nasa pamamagitan ng salita ng Panginoon sa umagang ito ay tuturuan po tayo kung paano po natin ma-achieve. At least we try. Do alam natin na ang mundo na ginagalawan po natin ay hindi na patungo doon sa direksyon na naisin po natin. In reality, our mind think that it is almost impossible to go in that direction. Ngunit, ang pinakamaganda ay pwede po natin panghawakan ang salita at pangako ng Diyos. Amen. God's word is active and powerful. Di po ba sabi po niya doon sa Hebrew, chapter 4, verse 12. So if you have your Bible with you, I invite you to open with me in 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Alam ko, palagi na natin po itong nababasa at
Ito ay maaring favorite na verses na po natin ito. Ano po? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And let us read God's word all together. Inihintihin ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Ayan. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you for your words and we ask, Lord, in Jesus' name, that you bless the preaching of your word and all who will hear your word this morning. Lord, may we find comfort, Lord. We may find the answer of all our needs, O God, as we listen to your words. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At itinatalaga po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga buhay as we listen to your words this morning. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming samudalangin. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Tayo po ay makakaupo. Kung babasahin po natin yung 2 Chronicles, beginning from chapter 1 hanggang chapter 9, tayo po ay maa-amaze. Maa-amaze po tayo kung ano yung mga ginawa, o how the Lord has blessed King Solomon. Maa-amaze po tayo kapag babasahin po natin yung chapter 1 hanggang 9 ng 2 Chronicles kung paano po kumilos ang Diyos sa buhay po ni King Solomon. Verse 14, itong binasa po natin na verse ng chapter 7 was part. Ito ay bahagi po ng response po ng Diyos kay King Solomon pagkatapos po niyang i-dedicate po yung templo na kanya pong ginawa. And as he began to reign as King of Israel. Itong binasa po natin ay bahagi po ito ng response ng Diyos sa kanyang panalangin. And I believe it also serve as a provision to restore King Solomon and Israel in case po that they failed to obey the Lord. And true enough, dahil alam ng Diyos na ang puso ng tao, kagaya po ng nabanggit sa Jeremiah chapter 17 verse 9, anong sabi po ni Jeremiah? The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Kaya kahit gaanong ganda ang gawin at ginagawa ng Diyos sa atin, the past, yung mga nakaraan ay tinuturuan po tayo, ipinapakita po sa atin that man still has the capacity to walk away from God. Meron pa rin po siyang, capable pa rin po siya na iwanan ang Diyos na nagpala sa Kanya. Kahit anong pagpapala ang ibigay mo sa tao. Darating sa punto na makakalimutan niya ang nagbigay nito sa kanya. Walang tao na pinagpala ang Diyos na mas higit pa kaysa kay Haring Solomon. Yet, he was able to abandon the Lord to serve foreign gods. All of us, lahat po tayo, we acknowledge that God is good. Amen. All the time, God is good. Palagi po natin sinasabi yan. Yet, we know that we continue to fall short of God's expectation
especially in our commitment, in our faithfulness. We may not be serving idols, images in display, but in reality, we have many idols in our lives that turns our hearts from God. Marami pong mga kinoconsider po natin na mas higit sa Diyos, sa puso natin. Na ito yung patuloy na ginagamit ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos. And so this word of God to King Solomon is a perfect reminder for us that if we follow and obey them, it will lead us towards a better 2025. Mahirap isipin na ang Haring si Solomon, parang napakahirap isipin na si Haring Solomon na pinagpala ng Diyos na higit pa sa kanyang hiningi at kayang isipin, ay nagawa maging hindi tapat sa Diyos. Dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos, ay nagsimula pong masira yung magandang sinimulan ng Diyos sa kanya. Siya ay nagkaroon ng maraming kaaway. Ngayon, titignan natin ng kaunti, pag-aaralan natin ng kaunti ang naging buhay po ni Haring Solomon. Noong nagsimula siyang hindi maging tapat sa Diyos, nagsimula siyang nagkaroon ng maraming kaaway. At isa ito ay si Hadad. Hadad, the Edomite. Mababasa po natin yan sa 1 King chapter 11, verse 14. Si Hadad po ay nilupig na po ito ni Haring David. Siya sang Edomite, na kung saan nilupig na po ito ni Haring David. Naging subject na po ni Haring David si Hadad. Ngunit dahil kay Solomon, muli siyang nakabangon to lead the Edomites to fight against Solomon and Israel. Pangalawa ay si Rezon. Siya ay anak ni Eliada. At mababasa po natin yan sa 1 King chapter 11, verse 23 to 25. He went to hide in Egypt because of King David, but able to return to Israel also to fight against Solomon and the Israelites. Dahil po, hindi po naging tapat ang mga Israelita at ang kanilang hari sa Panginoon. Another one is Jeroboam, son of Nebat, who came from the tribe of Ephraim. Ang nakakalungkot, ito ay talagang kabilang sa kanilang mga sa tribo, sa tribes of Israel. Si Jeroboam po ay isa sa mga officials po ni King Solomon. At ginamit po siya ng Panginoon to rebel against King Solomon. Because God allowed all these things to happen to teach King Solomon to humble himself, to pray and seek the Lord like what he did at the first of his reign, and to turn from his wicked ways. Pero si King Solomon po ay hindi po nakinig. Kaya sa pamamagitan po ni Jeroboam po, hinati ng Diyos ang bansang Israel. Nahati po ang bansang Israel dahil po sa pamamagitan po ni Jeroboam. Ibinigay ng Diyos kay Jeroboam yung 10 tribo ng Israel, which was called the Northern Kingdom. Ito yung Northern Kingdom. Out of 12 tribes of Israel, 2 na lang po yung naiwan kay King Solomon. And this was not for his sake, but for the sake of his father, King David, who remained faithful to the Lord throughout the days of his life. Ito ay nakakalungkot po, but timely reminder for all of us. As God also reminds His words
through the Apostle Paul. Ano po? Ang sabi po ni Apostle Paul doon sa Roma, sa kanyang sulat sa Roma, chapter 11, verse 21, sabi po ni Apostle Paul, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya. Yung tunay na sanga doon po ay referring to King Solomon and the Israelites. Referring to the Jewish people, the chosen people of God. Kaya kung hindi po pinanghinayangan ng Diyos si Haring Solomon dahil sa kanyang kasalanan at hindi pagiging tapat, tayo pa kaya kung hindi natin aayusin ang ating puso at paglilingkod sa Kanya? Kagaya po na narinig natin na sermon nung midweek. Sino yung nandito po nung midweek service po? Last Wednesday. Sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Bado Toto. The Lord reminded us that we must love the Lord as the scripture says. Anong sabi po niya sa Matthew chapter 22 verse 37? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Or else, the Lord, sabi niya sa mga sa Philadelphia church, sa Ephesian church, I will come and remove your lampstand from its place. Yung lampstand po represents the presence and light of God in our lives. Pag umalis po yung presensya ng Diyos sa atin, ang buhay po natin ay magiging miserable. Remember what happened to King Saul? Naalala po natin kung ano ang nangyari sa buhay ni Haring Saul when the presence of God left him, nung umalis po yung presensya ng Diyos sa kanya dahil po sa kanya din hindi pagiging tapat at pakikinig sa salita ng Diyos. His life became miserable. Ang kapayapaan ay nawala sa kanya. The joy of the Lord that gives him strength was no longer there. Until the day he was killed. Nakakalungkot pa, ang pumatay sa kanya ay sariling, yung sarili niyang, tawag dito, swords. Yung allegiance ng mga Israelita ay nawala sa kanya at napunta kay David na hindi pa hari noon, for whom he envied until the throne was taken away from him. When King Solomon started his reign in Israel, everything went well. Lahat po maganda. The Lord was even pleased when he asked for wisdom. Because his desire was to rule and lead right. Yung desire po ni Solomon is to lead and rule the Israelites right. Ganon din naman tayo sa simula, di po ba? But the sad truth is, the human heart can change over time. The human heart can change over time because it was deceitful, kagaya po ng natunghayan po natin, it was deceitful and desperately wicked. Mas madaling gumawa ng mali kung hindi po natin ito na ipagkaloob ng tama sa Panginoon. Yung puso po natin, mas madali pong gumawa ng mali, ng masama, kung hindi po ito na ipagkaloob ng tama at inalagaan yung kondisyon ng ating puso. How? Sa pamamagitan po ng pagko-consecrate nito sa Panginoon. By consecrating it to the Lord. To consecrate is to devote our hearts to God. To devote means to declare in oath that God alone we will love and serve. It was an act that we must have taken when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior.
At kagaya ng sinabi po dun sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kung titignan po natin ng mabuti yung sulat na ito ni Apostol Pablo sa atin po, ito po ay hindi po siya one time na doing o undertaking. But it is a daily undertaking. Para po yung puso po natin ay patuloy na may pagkaloob po natin ng tama sa Panginoon. We no longer live, we no longer live for ourselves, but Christ. Yung buhay po natin na hindi na po yan sa atin. Hindi na po natin yan pag-aari. Yung puso natin ay hindi na po natin iyan pag-aari. It belongs to God. So it must be devoted to God. So kailangan po our heart's devotion is to God alone. Kagaya po ng nasabi ko kanina at the start of the reign of King Solomon, and all the people consecrated the temple. Kinonsecrate po nila yung temple sa Panginoon. But their hearts, yung puso po nila was not properly consecrated to the Lord. Lalong-lalo na yung kanilang leader, si King Solomon. For that reason, it was easy for him to take hundreds of foreign wives. Dahil po dyan, napakadali para sa kanya na kumuha ng mga asawa, foreign wives as his wives and concubines, di po ba? And to whom he also made for themselves foreign gods, na kung saan pinagawan po niya. Yung mga asawa niya, pinagawan po niya ng mga idols nila. Yung mga Diyos-Diyosan nila. Siya pa yung nagpagawa ng mga Diyos-Diyosan para sa kanyang mga asawa. And he allowed these women to turn his hearts away from the living God. At inayaan po niya na itong mga asawa niya ito, ng mga foreign women, ay inilayo po yung kanyang puso sa Diyos na pinaglilingkod kanya. He did not obey God's command like his father, King David. No. Because his heart was not devoted to God. Dahil po yung kanyang puso ay hindi po devoted sa Panginoon. What lesson can we learn also from this in our prevailing situation, in our present times? Ano din po yung mga matututunan po natin na lesson sa ating present time? This tells us that we must give more importance. Bibigyan po natin ng importansya yung pag-o-offer po, yung presenting our body, kagaya po ng nabanggit po dun sa Romans chapter 12 verse 1, to present our body to the Lord, which is the temple of the Holy Spirit. Kisa po pagandahin yung ating mga church building o ating mga bahay. Kapag naaalala ko tong preaching na ito, naaalala ko po si Pastor Tony, when he preached to us about when the Israelites prioritized to build their houses instead of building the temple of the Lord. Naalala niyo po ba yun? Let us fill our hearts more of His words so that we can learn to love Him more and our brethren than spending time renovating our churches for men to see. But do not get me wrong, maganda na pagandahin naman natin yung ating mga templo because this is the place of worship. Pero hindi ito dapat hinihigitan yung ginagawa nating pagpapaganda ng ating puso para sa Panginoon.
At kapag yun po yung ginawa natin, makikita po natin, pupunuhin po ng Diyos yung ating mga churches ng mga taong magpupuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At kapag po nagawa po natin i-consecrate yung ating puso sa Panginoon, ito po yung mga bagay na mangyayari po sa atin. By consecrating our hearts to the Lord, sabi po niya dyan, we will find it easy to humble ourselves before the Lord and others. Madali na lang po para sa atin ang magpakumbaba sa Diyos at sa isa't isa. Ang nakakalungkot, ngayon, we always ask to humble ourselves before God. But the thing is, ang hirap pa natin ipagpakumbaba yung ating mga sarili sa bawat isa. Diba? Kung hindi nga natin maipagpakumbaba yung ating sarili sa bawat isa, paano pa tayo makapagpakumbaba sa harapan ng Diyos? Pero kung ang ating puso ay tunay nakaka-consecrate sa Panginoon, we will find it easy to humble ourselves before the Lord and others. Pangalawa, we will not become lazy in praying, but we pray unceasingly. Kapag yung ating puso po ay tunay po na nakakonsecrate sa Panginoon, kung ang ating puso ay tunay po na devoted sa Panginoon, we will find it easy to pray. Palagi tayong nagmamadali sa tuwing prayer meeting. Palagi tayong present sa tuwing prayer meeting kapag yung ating puso po ay tunay po na nakakonsecrate sa Panginoon. And we will pray unceasingly. Kahit nasaan ka, kahit wala ka sa prayer meeting, kahit hindi prayer meeting, ikaw ay nanalangin. By consecrating our hearts to the Lord, we will prioritize to seek His face. Kagaya po ng sabi po niya doon sa chapter 7 po ng ating text, 14. Seek the Lord. Sabi po niya doon. We will prioritize to seek His face. Hindi tayo nahihirapan tumayo sa ating higaan pagdating po na gawain ng Panginoon. Dahil mayroon po tayong kagalakan, dahil pinaprioritize po natin na hanapin po yung mukha ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos. We will cease from committing sin that we know it will hurt the Lord. Hindi na tayo gagawa Tuturuan po tayo na hindi na tayo palilinlang, hindi na po tayo gagawa ng mga kasalanan dahil alam natin na ang mga kasalanan na ito ay patuloy po natin na hindi po napapangiti ang Diyos. And lastly is we will not abandon the Lord. Hindi po natin kayang iwanan ang Diyos. Kapag tunay po na yung ating puso po ay naka-devote po o consecrate po sa Panginoon, yung ating hindi po natin kayang iwanan ang Diyos. So itong 5 na ito po, na makikita po natin na ito po yung naisin ng Diyos na mangyari po sa buhay po natin as what the Scripture, our text tells us today, kailangan po natin itong gawin at pasakop po sa mga bagay na ito by heart. Dahil pinakita na sa atin ng Diyos ang mga nangyari sa nakaraan. Na sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, nakita po natin yung lesson of the past. Yung mga lesson doon sa buhay po ni Haring Solomon.
People suffered because they chose not to obey the Lord, not to love the Lord with all their hearts and abandon the Lord. Ano po? Nakita po natin, nag-suffer po yung mga tao. They suffered because they did not follow the word of the Lord. These were written para hindi po natin ulitin yung mali ng nakaraan. Ano po? Ito po ay nasulat para hindi na po natin ulitin yung mali ng nakaraan at magdusa. Pero nasa sa atin na yan kung gusto po natin maulit. Hindi po may kakaila that the world we are living in is deteriorating. Deteriorating po at maaaring hindi na patungo yung mundo sa mabuti o mas mabuting kalalagayan. Solely because of the sin of the human heart. At ito ay dahil po sa kasalanan ng ating puso. Yung kondisyon ng ating puso. Marami tayong sinasabi na dahilan. Nandyan yung climate change. Dami nating ang dami natin nakikitang dahilan. Ang daming sinasabi na dahilan kung bakit yung mundo na ginagalawan po natin ay pasama ng pasama o nasisira. Nandyan po yung climate change. Dahil hindi po natin inaalagaan yung ating kapaligiran. Nandyan po yung mga digmaan sa pagitan ng mga bansa dahil po sa hindi pagkakaunawaan. Nandyan po yung effect ng modern and advancing technology, di po ba? Yung cellphone, hindi na gumaganda yung relasyon ng magkakapamilya dahil nakatutok na lang sa cellphones. Di po ba? Pero ang totoong dahilan, man's heart is deceitful and desperately wicked. Ito po yung tunay na dahilan. Yung puso po natin is deceitful and desperately wicked. At ang remedyo po nito ay muling i-consecrate ito sa Panginoon. Amen. Ito po yung remedy po nito. Is to consecrate our heart to the Lord. And practice daily to consecrate our hearts to the Lord. Hindi lang minsan po, nagawain po yung pagkukonsecrate ng ating puso sa Panginoon. Kundi ito po ay daily undertakings po. Dapat palagi po yung puso natin ay nakatuon sa Diyos. Kagaya po ng nasabi ko kanina, mas madaling gumawa ng masama yung puso natin kung hindi po ito nakatuon sa Diyos. Kaya dapat ito ay maalagaan. Kailangan po natin itong alagaan para hindi po tayo mawalay sa Diyos. Kagaya po ng nangyari kay Haring Solomon. Kagaya po ng nangyari sa mga hari ng mga Israelita. Na kung titignan po natin, almost all of them did wicked things. Naging wicked po sila. Maganda yung kanilang mga simula. Marami din sa kanila ang maganda yung kanilang simula sa paglilingkod sa Panginoon. Maging po sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, maganda yung ating simula sa ating paglilingkod sa Panginoon. But as days go by, makikita po natin, kapag hindi po naalagaan yung kondisyon po ng puso po natin, ito yung palagi na makikita natin sa salita ng Panginoon na ipinapaalala po niya sa atin. That we should love the Lord our God with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Pero kapag hindi po tama yung kondisyon ng ating puso, hindi po natin ito magagawa. Yung puso ang may problema. Puso ang may problema. Kaya kailangan po natin muli i-consecrate sa Panginoon. Kaya po makikita po natin, kapag may ginagawa ang Panginoon, kapag may mga nagawang kasalanan ng mga Israelita sa Panginoon, they come before God and consecrate themselves.
Pagkatapos na i-consecrate nila yung mga sarili nila, pupunta na naman sila sa mga dati nilang mga buhay, nakalimutan na naman nila ang Panginoon, magkakasala na naman sila. Because hindi po palagi nakakonsecrate yung kanilang puso sa Panginoon. Kaya ang nais po ng Panginoon sa atin ay patuloy at patuloy, every day, yung puso po natin ay nakakonsecrate, devoted to God. At pag ginawa po natin ito, this will lead us towards a better 2025. By the grace of God, sa biyaya ng Panginoon. Dahil gaano man kasama at pasama ng pasama ang mundo na ginagalawan po natin hanggat meron po mananampalataya, nananalangin at nagmamahal sa Diyos, ibubuhos pa rin ang ng Diyos yung kanyang grasya, both to the righteous and to the wicked. Ano po? Kahit na alam po natin na ang ating bansa ay maraming ginagawang hindi maganda sa harapan ng Diyos that deserves punishment. But because of people who love the Lord and whose heart is devoted to Him, yung grasya ng Panginoon ay sapat para year after year, year after year, yung biyaya ng Panginoon ay patuloy na bumubuhos sa atin. Amen po ba? So ito po yung challenge sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Consecrate natin muli ang ating puso sa Panginoon. Ano po? Consecrate our hearts daily to the Lord. There is no other way. Walang ibang remedyo. Dahil ang problema ay yung puso natin. Nakagaya ng sabi ni Propeta Jeremiah, the heart is deceitful and desperately wicked. Wala pong ibang paraan. Ano po? Kaya yung conclusion, there is no other remedy for a better 2025 but to consecrate our heart daily to the Lord. Marami na po tayong naririnig na mga magagandang sermon. Very powerful messages from the servants of the Lord. Sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon. But the Word of God is already powerful and active. Amen. Yung salita pa lang ng Panginoon, kahit na hindi mo na yan i-exhort, kahit hindi mo na, basahin mo pa lang yan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the Word of God is active and is powerful. Dahil kung wala, hindi nasa kondisyon yung ating puso, kahit na anong gaano ka-powerful, gaano kaganda yung mensahe na naririnig natin every Wednesday, every Friday, every Sunday, or every day, kung yung puso po natin ay hindi po devoted sa Kanya, wala pong mangyayari sa atin. Amen po. Amen po. So, sa oras po na ito, let us consecrate our heart to the Lord. Can we all bow down and let us pray? Panginoon, sa oras po na ito, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa mga lesson of the past that we have heard this morning. Sa pamamagitan po ng buhay po ni Haring Solomon. Lord, you have blessed him so much. You have blessed him with all the things, Lord, that he needs to roll and lead right. But because yung kanyang puso po ay hindi po naalagaan, Panginoon. Hindi po
patuloy at patuloy na ilalagak sa iyo. Panginoon, he failed to follow your words. Ganon din po kami, Panginoon. Patuloy at patuloy din po kami, Panginoon, na hindi nakakasunod sa iyong mga salita, sa iyong mga utos sa amin. Kaya sa oras po na ito, Father, we humbly come before you and we reconsecrate our hearts before you. We rededicate our hearts and present our body as a living sacrifice, holy and acceptable, which is our reasonable service to you. Lord, search our hearts. Lord, forgive our sins. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Restore what has been missing in us, Lord, or what has been taken from us by the enemy, so that we can serve you, we can love you with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Lord, teach us to listen well to your counsel. And give us, Lord, the will to obey, so that it may go well with all of us. Thank you, Lord, for everything. And bless, Lord, all who listen to your words today. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.